Nako, ang nakakakilabot na ayaw na marinig ng karamihan ang mensahe ni Senator Rodante Marcoleta, no? Ngayon lang po ito, nag-post po si Senator Rodante Marcoleta 1 hour ago. Ang sabi niya po English, no? Pero para hindi pa sabay para po pare-pareho po natin maintindihan, isinaling ko po sa wikang English, no? Ito po basahin po natin, no? Ipinasalin ko na po sa ating ah magaling na tagasali natin. Ito po, ah, alam naman natin na ang pagrikat ni Gutesa ay isang pakanalang ng mastermind para papawalang sala o mapawalang bisa yung mga statement na ididiin sila, no? Ngayon, ito simulan natin. Si Master Sergeant Gutesa, teka lang ay kumilos, kaya lang, ano ba naman to? Ba't ano? Ay kumilos ng, bakit ganito? Bakit nagkakaganito? Sandali lang, sandali lang, okay. Na may dangal at umaharap, may dangal nung humarap siya sa tumistigo sa Blue Ribbon. Ayaw na. Isa pa. Si Martin Gutesa ay kumilos ng may dangal nung humarap siya sa tumistigo sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 25 to 2025. Doon, isinalaysay niya ang mga bagay na personal niyang nalalaman tungkol sa umano'y pagkakasangkot ni na dating Speaker Martin Romualdez, dating Representative Saldico at kanilang mga kasamahan sa umano'y paglustay ng bilyong-bilyong pisong nilaan para sa mga proyektong flood control. Tinupad niya ang kanyang tungkulin, si Bico, bilang isang Pilipino na protektahan ang kapakanan ng bawat mamamayan. Nang kusang loob siyang humarap sa BRC at pumayag na siya sa atin, hindi lamang ang kanyang mga nalaman bilang testigo, kundi pati ang kanyang integridad bilang isang sundalo. Malaking tapang ang ipinakita niya nang inilantad niya ang umano'y pagnanakaw at paglustay sa pera ng taong bayan. Kahit alam niyang maaaring malagay sa panganib ang kanyang sariling kaligtasan, kalayaan at seguridad. Hindi mababawasan ang respeto kay Sergeant Gutesa dahil inilabas niya ang ibang-iba niyang pahayag noong Agosto 19, 2026. Sa totoo lang, hindi na ito nakakagulat na maunawaan kung bakit siya napilitang gumawa noong pahayag, lalo na kung isinaalang-alang ang matinding pinagdadaanan niya. Bago pa man lumabas ang sinasabing pagbawi niya, ang kanyang naunang testimonya, may isang video na publiko na patunayang tunay na malawak na kumakalat. Makikita rito ang mag-uusap ni Gutesa at ang kanyang asawa noong November 25. Sa pag-uusap na iyon, lumitaw ang ilang mahalagang bagay. Una, matapos siyang tumistigo sa BRC, halos hindi siya nakipag-ugnayan sa labas para para bang inalis siya sa normal na komunikasyon at napunta sa kustodiya ng mga taong siya lamang ang makapagsasabi kung sino. Okay. Ito pa. Ikalawa, ang pinapirma at pinabasa sa harap ng kamera si Gutesa ng isang bagong pahayag na iba sa kanyang unang testimonya. Sa bagong pahayag na iyon, pinipilit siyang itanggi ang kanyang mga naunang sinabi at ako at si dating Representative Mike Defensor na kami raw ang nagplano ng kanyang testimonya kapalit ng umano'y suhol na pera. Ikatlo, paulit-ulit na niyang sinasabi ang kanyang asawa na hindi kanya ang bagong pahayag na iyon. Hindi kanya ang pahayag na iyon. Gayunman, sinabi niyang kailangan niyang pirmahan ito upang mailigtas o maprotekta ng kanyang pamilya mula sa posibleng panganib. Ikaapat, inamin mismo ng kanyang asawa ng kanilang pamilya ay nakatanggap ng mga banta mula sa mga taong kumukontrol sa kanyang kilos at kalayaan. Dahil dito, ganito ko tinitignan ang bagong pahayag at video na ngayon ay iniugnay kay Master Sergeant Gutesa nang hindi minamaliit o sinisira ang kanyang dangal, tungkulin at tapang bilang isang sundalo. Galing talaga ni Senator Marcoleta no, hindi niya hinahatulan si Gutesa. Alam niyang pananakot lang kasi. Alam naman natin pananakot lang. No, saan dito makikita mo talaga, may bidyong sinasabi si Senator Marcoleta.
Yun yung sinasabi ng mga ngagba na vloggers na sinasabi nila AI daw. AI, patunayan yung AI yan. Harap nyo, patawag kayo sa pinakamagaling na eksperto, patunayan yung AI yan. No? Patunayan na totoo yun. Eh, yun na nga, cellphone galing, totoo yun eh. Kinamerahan eh, binidyoan pa eh. Totoo yun, legit yun. Yeah? Talo kayo dito. Dahil si Seton Marcoleta may hawak na video. May hawak na video si Seton Marcoleta. Malamang itong video to paglabas niya, lilitaw niya to. Hawak niya to. Talo kayo dito. Ginawa niyo lang kay Gutesa kasi alam niyo nakakulong si Marcoleta. Alam niyo walang maglalabas ng video na maayos. Kaya ngayon paglayan ni Marcoleta, yari kayo. Yeah? Una ang kanyang nagsulat at pasalita ang testimonya noong September 25, 2025 ay isang detalyadong pagsasalaysay ng mga bagay na sinabi niyang personal niyang nalalaman tungkol sa umunoy mga gawaing may kinalaman sa paglustay ng pera ni na dating Speaker Romualdez at iba pa. Samantala, ang bagong pahayag na inugnay sa kanya ay halos isang pagkakalatang pagtanggi lamang. Wala itong malinaw at detalyadong salaysay ng personal niyang nalalaman. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa People v. Manlapas, GR number 254747, July 13, 2022, may mas mababang bigat na isang simple na magkakalatang pangtatanggi, lalo na kung iahambing niya isang detalyado at direktang salaysay ng personal na kaalaman mula sa parehong testigo. Checkmate kayo ni Marcoleta. Ibig sabihin dito, may batas siyang sinasabi dito na article na sinasabi niya, mas mabigat ang salaysay na detalyado kaysa sa pagtanggi ng basta-basta lang. Bas, dinetalyado mo yung kung paano hinakot yung pera, tapos sasabihin mo basta-basta lang, ay hindi totoo yun. Di ba? Hindi ka paniniwala maski ikaw, sarili mo rin sasabi. Checkmate kayo dito ni Seton Marcoleta. May video si Seton Marcoleta ang hawak laban sa inyo. Yari kayo nito. Ikalawa, may mga bahagi sa bagong pahayag na mahirap paniwalaan dahil hindi tugma ang kung paano aktual na maaaring mangyari ang mga pangyayari at may mga bahagi ring mahihirap ipaliwanag kung pagbabatayan ng normal na kilos, pag-iisip ng isang tao. Halimbawa, mahirap paniwalaan na makikipagsabuatan ako kay Gutesa yung hindi ko naman siya personal na kilala noon. Tama. Mahirap ding paniwalaan na ako'y at si Representative Defensor at ay makagawa ng isang napakadetalyadong kwento tungkol sa umunoy. Napakalaking halaga ng perang inilipat gamit ang mga maleta. Magagawa namin iyon sa loob na lamang isang oras habang nasa isang restaurant. Di ba? Isipin yun. Hindi rin katotohanan isipin nila ang minuto lamang matapos akong dumating sa restaurant at makilala kay Gutesa ay nagawa ko ng alamin ang kanyang pagkatao, nakuha ang kanyang buong tiwala, nalaman ang lahat ng detalye ng kanyang kwento, ngunit isinulat ang kanyang salaysay, turuan siya kung ano ang mga susunod niyang gagawin at pagkatapos ay agad-agad kong bumalik sa Senado. Diba? Sa kabilang banda, mas kapani-paniwala ang posibilidad na ang mga banta sa buhay o kalakayaan ng kanyang asawa at ang mga anak ay nagtutulak kay Gutesa upang pumirma ng isang pahayag na hindi namin tunay na sinang-ayunan. Kaya sa halip na wala tayo pag-asa o isipin na talo tayo dahil sa nangyari kay Gutesa, dapat pa nitong palakasin ang ating determinasyon. Hindi lamang natin kailangan tukuyin kung sino ang tunay na responsable sa pagnanakaw o paggulustay ng pera ng taong bayan nang walang anumang pagsisisi. Kailangan din natin pagsikapan ng bawat bawi at ang bawat sentimong kinuha mula sa kaban ng bayan. Iyan ay pera ng mga Pilipino. Pera na nagmula sa buwis ng binayaran natin, mula sa sarili natin pawis, pagod at dugo. O, hindi tayo dapat sumuko sa paghahanap ng katotohanan. Pananagutan, hustisya kay Gutesa. At kumilos ng may dangal nung humarap siya sa tumistigo sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 25, 2025. Doon isinalaysay niya ang mga bagay na personal niyang nalalaman tungkol sa umunoy, nakakasangkot niya dating Speaker Martin Romualdez at Saldico sa kanilang mga kasamahan at umano'y paglustay ng bilyon-bilyong piso inilaan para sa mga proyekto flood control. Itinupad niya ang kanyang tungkulin sa Civico bilang isang Pilipino sa protekta ng kapakanan ng bawat mamamayan nang kusang loob siyang humarap sa BRC. Pumayag siyang siyasati na hindi lamang kanyang mga nalaman bilang testigo, kundi pati ang kanyang integridad bilang isang sundalo. Malaking tapang ang pinakita niya nang inilantad niya ang umano'y pagnanakaw at paglulustay ng pera ng taong bayan, kahit alam niyang maaaring malagay sa panganib ang kanyang sariling kaligtasan, kalayaan at seguridad. Hindi mababawasan ang respeto ko kay Sergeant Gutesa. Okay, tapos na to. Umulit lang tayo. Okay.
Ganito yan, mga kababayan. Nakita natin si Senator Marcoleta, may sinasabi siyang video na kung saan yung asawa ni Gutesa nagsalita. Nakita natin yun sa pamamagitan ng may defensor. Hindi sila pinaniwalaan kasi sabi AI daw yun. Sino ba naman itong mga vlogger na to para magsabing AI yun? Una, sa bahay lang sila. Wala kayong karapatan, no? Kumbaga sabi ko nga sa doktor hindi kayo doktor. Wala kayong karapatan na magsabi sa isang tao, sa pasyente, kung ano sakit niya. Kahit ang sintomas ay alam ninyo. Dahil hindi kayo doktor at para magsuri nun. Hindi kayo nagbabasa ng mga laboratory. Di ba? So, ayaan yung doktor magsabi. At eksperto. Ganon din dito sa kalagayan na to. Hindi kayo forensic o hindi kayo inatasan ng mga IT expert na para suriin ang isang video at sabihin nyo peki yun. At dahil yun ay totoo. At yun ay pwedeng ipakita ni Marcoleta anytime, no, makalaya siya, ipapakita niya, hawak-hawak niya talaga at ipapanood sa atin. Alam niyo naman si Senator Marcoleta, baka nasa Net 25, pumunta yan, ipakita niya ang video. Mamaya i-illustrate na natin, no. Ngayon, alam natin, mga kababayan, ang katotohanan, no? Sila lang ang nagpupumilit na lisanin ng flood control issue at wakasan ang mga taong nag-iimbestiga dito, no? O ito, pero iba na tayo diyan. Dito tayo sa ganang mamamayan. Tungkol din sa flood, no? Puruhan natin para hindi na makalimutan kasi baka nakalimutan ng taong bayan eh. Baka iniisip nila sa mga sinasabi nila makalimutan natin to, no? Basta ang sa atin lang, si Gutesa, si Marcoleta nagpatotoo, hindi ganun kadali gawin ng isang salaysay sa loob ng ilang minuto lang o oras para mag-imbento ng detalyadong kwento paano mag-deliver ng mali-malit ang pera. Kahit sino tanongin nyo, hindi kaya yan. Kahit magaling na writer, hindi kaya yan. Kahit yung mga susulat sa mga magazine, hindi kaya yan. Huwag nyong linlangin ang taong bayan. Pero ito ng solusyon. Ayun pala, meron Meron na solusyon. Tapos na pala. Mahaba problema natin, yung mga kalamidad. Ayun pa, na pala. Bene, wala tayong problema. Eto Solusyon na, hindi na tayo magkakaroon ng problema. Alam niyo kung bakit? Dahil sa isang pambihirang pagkakataon, nagkasundo na po ang magkabilang panig Aba, na napakaganda yan. dating nag-aaway. Dating, NPA yan, tsaka gobyerno. NPA, nagkasundo na. Nagkasundo na ba? Hindi na nila susirain ng mga kabundukan, hindi na gagawin ano yan. Oo. Hindi kampo. Hindi sila kasali dito. Ay, hindi Ay, ba? di ba? Ito ay yung talagang nagbabalitaktakan sa lahat na lang ng issue. Yung isa, lahat na lang ng sinabi, sabi, mali yan. Lahat na lang sinabi nung kabila, kukontrahin nung isa, mali yan. Ano yan? Ombudsman at saka kampo ni Martin Romualdez. Hindi, Ombudsman. mas medyo mataas pa. Mataas pa. Ano yan? Oo. Ito kasi, ang sinasabi na dito, parang sarcastic na may pagka-insulto. No? Insulto to kay Auntie Claire. Kasi alam natin, mga kababayan, na ang bunganga ni Auntie Claire, walang preno. Kahit sino pwede gumawa ng bagay na umanggulo sa kanyang mga sinasabi. Pwede natin angguluhan yung kanyang sinasabi kasi yung sinasabi niya, magulo. Di ba? Magulo talaga. Napanood ko na yan. Mas mataas pa. Teka. Sa ombudsman. Kasi dati ito, Jen, para lang magkaroon ka ng clue, kada kibot ng isa, may reaction yung kabila. Na kontra. Kontra lang mali yan, yan totoo. Ay, kalokohan yan, di totoo. Laging gano'n. Ngayon ang sabi niya, totoo po ang sinasabi niya. Ano yan? Kasundo. Nagkaayos. Senador Napakaganda. Marcoleta at saka sino laging kumukontra sa kanya? Si Senator Ping Lacson. pwedeng Senator Ping Lacson. pwedeng O Senator kaya Ping nagkasundo Lacson. na sila ni Tariela. Ano, wala. Si tahimik na si Senator Marcoleta Ay, hindi ba? Kasi siyempre, natin sa Nasaan? dormitorio. Muni-muni. Ibig sabihin pala, naalala ko, fake pala si Gutesa. Peki pala yung paglabas niya yun ng recant ni Gutesa. Fake talaga. Nasa dormitoryo. Hindi, tsaka wala na yun. Hindi tapos ng issue yun Matagal na ito bago. Tungkol ito sa baha, Jen. Baha at kahirapan. Nagkasundo sila sa, sabi nung isa, ganito ang sinasabi ko dyan, sabi nung isa, totoo po yun. Sinang-ayunan na? For the longest time, ngayon ko lang narinig na sumang-ayon yung isa. Ayos. Kaya sabi ko, uy, magandang pag-asa ito ng Climate change na talaga yan.
Epekto ng climate change yan. Magkakasundo na tayo. Sino yung Ay. dalawang dating talagang magkakontra, Mm. ngayon po Nagkasundo ay na. nagkasundo na? Ay, magugulat kayo, ha? Oh. Eh, sinasabi ko, hindi lahat ng away ay mananatili. Oo, May sa pagkakataon politika na- kasi. Kahit na Oo. napaka magkaibayo kayo, Oo. di ba dati magkakasama, nagkahiwalay, Oo. oo. ngayon mukhang tatahakin na ang tamang landas. Yan, tawag dyan sa English, together again. Together again. Yan. Alam ko na yan. Ah. Kasi dati magkasundo ito, ano yan, Alan Cayetano at Trillanes. Sakto. Oo, ano? Pwede. Dati magkasundo yan eh. Oo. Magka-sparring partner yan against Oo. Binay dati, di ba? Magkatabi pa sila. Oo. O, nung nagbabangayan sila. Oo, pero- O, nung napipindutan ng mic. Yan, nung Nag-away tinaharap na. na. Oo. Hmm. Hindi, mas mataas pa. Oh. Itaas mo pa, sobrang taas. Oh, sige. Alan! Alan Trillanes! Ang taas yan. Yan ang dahilan kaya High pitch ako eh. kaya number 1 ng programa ito. Sino nga ang ano yan? Nagkasundo. Nagkasundo na po Mhm. si Vice President Sara Duterte Yun. at si Yusek Claire Castro. Ito kasi yung sinasabi ni Auntie Claire na baha na sa Pilipinas, sabi ni Sara, totoo naman daw. Pero sa Davao City, ito yon, no? Ito yung ibuong paliwanag na yon, no? Alam mo, talagang hindi mo alam kung nang bubusis sila, nang aasar lang, no? O talagang sinasadya nilang sirain talaga ang mga Duterte para kung sa gano, makadagdag bawas doon sa survey ng Sara, hindi lalong lumalakas si Sara sa ginagawa nila, eh. No? Ay, yun! Ay, sabi ko sa inyo. Aba, iba yan ah. Iba to. Oh, Sino pa ngayon ang spokesperson niya, no? Mm. Ni BP Inday? Sino? Si Auntie Claire? Mm. Hindi naman. Spokesperson pa rin ng Pangulo. Pero, Oo. Oh. Iisa na ang direksyon nila. nation, no? Iisang tono Maganda nila. maganda Oo. masosolve na yung problema Oo. natin. Yun. Dahil nagkasundo na hindi na nagkontrahan eh. Mawawala na yung Oo. angilan. Oo. Mm. Tungkol sa baha. Yes! Mm. Ito po kasi ang sabi ng Sige Vice, nga. Vice President mo na. Oo. Unahin natin. Mm. Mga kababayan, Mm. sa isang statement, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Mhm. Tama naman. Pero tila walang mananagot Mm. dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian, ang 2027 budget, at ang paghahanda kung paano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto, ang prioridad ng administrasyon Ba? at lahat ng kaalyado nito. Imposible namang sang ayunan ni Banat ito eh. Ayun ang sinasabi ko sa Imposible iyo. namang sang ayunan ni Auntie Claire yan. Sinang-ayunan niya. Mm. Dapat yan, kung ako si Auntie Claire, batal ako dyan. Hindi. Ang sabi ni Auntie Claire, totoo po yan. Mm. Yun na. Mm. Totoo. Anong So, totoo? Yung problema ay baha. Yung baha. At saka ang impeachment ang inuuna. At pakinggan natin. Mm. Sige nga. Totoo. May boss Nagkasundo tayo. siya. Sabi ni Yusek Claire, totoo po yan dun sa baha. Ha? Sige. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Di ba? Kasundo na. Ayos na. Palak pa natin. So doon po, Nakita niyo yung sagot? Yeah. Yan ba ay salita ng isang spokesperson na tagapagsalita ay presidente? Kung ano stand mo, stand din ng presidente. Yan ba? Pantatrash talk yan eh. Hindi, bakit? Hindi tayo tanga ng mga Pilipino para hindi makita ang katotohanan na alam natin baha talaga parehas lahat ng panig ng bansa. Tapos sasabihin mo Davao, wala ka sinabing Davao lang. Pero sinabi mo Davao lang. Tama? Davao ang sinabi mo ngayon. Wala kang ibang sinabing lugar. Hindi mo ba? Isang ano to eh, isang panloloko sa sambayan ng Pilipino to eh. Lalo ang sinasahod dyan, pera namin eh. Hindi. Sa Davao City. Bumanat eh. Banat ba yun? Banat yun. Hindi, ulitin mo nga sa pakinggan ko. Totoo naman po. naman po ang pag-uusapan. Oo. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Mm. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Grabe, no? Trash talker, no? No? Trash talker eh. Nakita Ito yung inulit natin to pero hindi natin inulit ibang angulo to reaction dito naman sa ano to sa saganang mamamayan. ko sa Davao City. So, Hindi. ibig sabihin sa Maynila, hindi ba ha? Hindi. May huwag niyong baliin. Wala naman sinasabing hindi baha sa Manila. Sabi niya, Ganun ba? Hindi, wala siya sinabing hindi rin baha sa Manila.
yung kanya, pag-a-analyze mo, parang pinalilitaw niya ang bahala sa Davao. Parang ganun. Sa Davao City, pero hindi na sinabi na walang baha sa iba. Yun. Ay, ibig lang niya sabihin dito, baha nga sa buong bansa. So, sa isang buong bansa, kasama ang Davao City doon. Kitang-kita daw sa Davao City. Kitang-kita nga. Nung bumaha sa Davao City, umagos sa Maynila. Kitang-kita. Kaya nagkakasundo na sila na, di ba, ang unang Nakita niyo mga kababayan kung paano tayo bastusin ng isang opisyal ng Pilipinas. Kung paano tayo bastusin ng isang taong pasahod natin na nakasiting opisyal sa Pilipinas. Pambabastos sa mga Pilipino to eh. Oh, wala tayong problema sa Davao. Kung baha doon, asikasuhin, tulungan. Tama yung ginagawa nyo bilang gobyerno kayo. Nakaupo kayo. Pero parang yung mga Pilipino, lokohin mo ng ganito. Ah? Ang pangit ito tignan sa kababayan natin. Bakit? Nababa ang uri. At maraming gagaya. Kaya yung mga Pilipino nagiging bastos sa kagagawan nila. Di ho ba? Hindi sila nakikitaan eh. Sila yung nasa taas. Dapat sila yung tinitingal at nakikita ng mga sambayan ng Pilipino na maayos. Seryoso ang pagpapahayag. Seryoso ba yan? Hindi seryoso yan. Tingnan nyo, seryoso yan? Sino magsasabi seryoso yung sinabi niya? hakbang para ma-solve ang problema, first, ay Magkasundo sa problema. i-admit mo. Na may problema. I-identify the problem. Ang Yes. sabi ng Vice President, baha na ho sa buong bansa, dapat sa kahirapan, dapat may managot dito. Oh. Sabi ni Yusek Ray, totoo po yan. Kitang-kita, lubog po sa ang bansa sa baha. Kita ho natin sa Davao City. Nagkakasundo, di ba? So may problema talaga sa baha. May problema talaga. Inamin. Oo. Bakit yung Davao City ba? Hindi part ng buong bansa? Pero parang sa tingin ko, parang bumanat eh. Bakit ba yun? Pati, ulitin nga. Ako kasi sa tingin ko, ito ang simula ng pagkakasundo. Pero mo, hindi. Oh, ano yan? Claire? Ano pakiramdam na binabalik sa yung pang-insulto? Ano pakiramdam? Kasi siya, sabi mo pang-insulto eh. O itong net 25, binabalik sa'yo. Iniriribat sa'yo yung mga pagsasabi mo. Di ba nakaka-insulto sa pakiramdam? Ganyan ang pakiramdam namin nung sinabi mo yan. Diba? Hindi kumukurap si Yusek Ray. Hindi rin siya nakasimangot. At seryoso siya. Doon sa sinabi niya, totoo naman po yan. Basahin mo yung kay BP Sara, tapos idugtong natin yung kay Ate Claire. Tingnan natin kung magkaroon to. Sige. Si BP Sara muna. Sige. BP Sara. Baka, Ayan. mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Oh. Pero tira, walang nung mananagot. Dahil ang impeachment, ang paghati-hatian ng 2027 budget, at ang paghahanda kung paano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Auntie Claire. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman. Talagang paulit-ulit talaga, no? Hindi talaga. Nakaka-insulto kasi sabi niya. Totoo naman, sabi niya. Nakaka-insulto sa mga Pilipino. Kasi kitang-kita namin talagang baha sa Pilipinas eh. Hindi naman sa lahat ha. Pero kadalasan sa mga lugar baha. Tapos sabihin mo, i-focus mo Davao. Kasi dito, para lumalabas, focus mo ang Davao. Kita po natin ito sa Davao City. Parang banat. Hindi sumasang-ayon? Ikaw, ano bang tingin mo? Ako sa tingin ko, nagkakasundo sila. Si Benny, communication expert. Magpasya dyan. Malinaw naman na banat. Bakit Davao lang? Bakit Davao lang ba nagbaha? Talaga namang kita natin na sa buong bansa, talaga namang lahat ng pinasyalan ng habagat. Habagat pa lang, ha? Hindi pa bagyo. Talaga nga namang nagbabaha, no? Ibig sabihin, hindi tama yung pagkaintindi ko na nagkakaisa na sila? Hindi, isa lang yung sinabi nila. Ano? Na Bumabaha sa Davao. nagtugma. Bumabaha din sa ibang lugar. Oo, na nagbaha. Mm. Yun ang nagtugma lang na nagbaha. Yun. Pero yung sinasabi mo na nagbaha sa buong Pilipinas, hindi naman inaamin ng kabila. Wala naman sa sinabing hindi naman bumaha sa Pero hindi niya rin inamin. Sabi niya Davao City. Well, alam nyo, Feeling ko banat eh. in fairness, no? In fairness. Para wala na lang gulo. Alam mo, ang hirap eh. Ang hirap napakabilis na maunawain itong naging pahayag ng dalawang kampo. Pero isa lang, bakit hindi natin pag-usapan yung paghupa?
Bakit yung... Wala nga silang solusyon sa paghupa kasi nga walang pera ang kaban ng bayan. Pag makakasolusyon niya, mangungutang na naman tayo. Yeah. Nakakaya ng umutang, napakarami ng utang, magto 20 trillion na. Yeah. Ano solusyon nila dyan? Ang solusyon nila dyan, yun, ilihis, ipunta sa Davao ang issue. Yun na lang ang tanging paraan nila dyan. Wala sila. Ikaw, may solusyon ba sila dyan? Ako, may solusyon ako eh. Kung may budget ng Pilipinas, ano yun na, pwede nang ano yan, yung reclamation, yung uhukayan na habang baha, uhukayan ng mga bako, yung malalim na daan ng tubig, mabawasan na maibsan yung baha. Pero malaking budget yun eh, kailangan eh. May nakakabara dyan ng mga kanal talagang na grabe talaga, ba't baha talaga eh. Ayaw nilang gawin yun. Ayaw nilang gawin yun. Kasi wala silang pondo, wala silang pera. Pag-uusapan natin, yung baha. No? Dahil, ano man ang mangyari kapag sobrang tubig, ano mang ganda ng iyong drainage system. Di ba yung nasabi ngayon ng Bangko Sentral? Bakit di ba? 5 buwan ko nang sinasabi bago sabihin ng Bangko Sentral. Ha? Advance ko nang sinasabi. Ano solusyon ng problema sa bansa ba't mahirap? Dahil sa korupsyon ng ating bansa. Totoo yan. Ano kanya-kanyalaman munting kaalamak. Yung pagtitiwala sa'yo ng mga investor. Halimbawa, doon sa compound nyo, sino dito nakatira sa compound? Halimbawa, yung mga damit mo doon original, sinasampay mo, nawawala. Sa tingin mo, may magsasampay pa doon? Wala na, nawawala nga eh. So, wala magtitiwala na magsasampay doon. O ganun din sa mga ibang bansa, wala magtitiwala sa iyo na pumunta sa Pilipinas o maglagak ng negosyo dito dahil puro magnanakaw ang nakaupo dito. Yun ang iisipin ng mindset ng isang namumuhunan dito. Unang iyong flood control, Gayon nangyari sa Nepal at China. yes. Oo. Makikita natin na epekto niyan sa paghupa, hindi sa pagbaha. No? So ngayon, ang tanong, matapos bang magbaha sa Davao, gaano katagal bago humupa? Oo nga. No? Siguro pwede doon na muna tayo tumingin. Sa Pampanga, hanggang ngayon, baha pa eh. Yun ang yun ang problema. Sa Bulacan. Yes. Oo. Yan ang sinasabi natin na hindi na humuhupa. Bakit? Siguro yun at kailangan nating gawa ng flood control. Dahil baha. Ano ang baha sa English? Flood. Oo. O paano mo ako kontrolin? Di gagawin mo ng flood control. Oo. Di ba? Kaso wala nga silang pera. Tamo pag umupa yung Pampanga, biglang umupa. Palagay natin, uhupa, kasi ngayon hindi pa nahupa eh. Kasi ngayon uulan na naman. Hindi maladagdagan na naman ng tubig. So hupa niyan mga February na. O sige, February na ang hupa ng Pampanga pati Bulacan. So may budget na naman tayo for the year 2027. Hindi nyo lamang ba aayusin yan? Nakailang taon na kayo 2-3 taon na kayo nakaupo dyan Hindi nyo pa rin ba aayusin yan? Nakita nyo? Ibig sabihin, walang solusyon. Kasi doon pala sa 2024 na in-announce, mahiya naman kayo, 2025 pala. Dapat 2026 may resulta. May mga plan na, may mga budget na, ba't wala? Kitam? Tama ba yun? Oo. Dapat i-control mo. I-manage mo ang baha. I-manage mo yung baha para humupa. Yes. Tama? Ngayon, sakali namang umuulan at sasabihin mong ima-manage mo yun at ipa-flood control mo yan, Oo. habang kasagsagan ng 3 araw o 4 na araw na ulan, abay kahit sinong magaling, abay hindi kayang ayusin yan. Ganun ba? Yes, kailangan tingnan natin yung paghupa at Really? yung daluyan. Na kapag dumaloy siya, hindi na babalik sa iyo. Oo. Di ba? Merong nag-text dito nga, sabi, mas gusto ko po sa amin ang baha. Baha ng salapi. Kahit po hindi na humupa. Yung mga baha kasi, masaya yan sa mga bata. Totoo hindi. Di ba? Totoo yan. Kasi ako nung bata ako, edad kong 14, 13, gusto ko bumaba sa lugar namin ang Gambewang. Bakit? Kasi masaya parang libre swimming pool Di ba? Pero yung medyo nagkaedad na po ako, masama pala. Masama pala baha. Tama din naman yun. Kung ang dyan sa buhos ang ulan ng salapi, sige. At saka bahan ng salapi, I-cover natin yan. gusto nyo. Ako na mismo ko-cover. Gusto nyo, puntahan din po. Pero sige, Oo. ito na lang. Kasi solusyon ang hinahanap natin, di ba? Oo. Yes. Sabi nga nila,
ang unang hakbang sa pag-solve sa problema ay i-define mo kung anong problema. Yeah. Totoo. Alam mo ba, may Kasi kung hindi kayo magkakasundo na may problema, wala kayong... at kung ano yung problema? Yes, tukuyin nyo. Kapag hindi mo tinanggap na may problema ka, Ay, mahirap. ay, hindi na, wala. Kasi gagawa ka ng excuse di ba? Oo. Eto na, mayroon nang nakakita kung ano talagang problema, pa tayo bumabaha. Oh. Ayun. Eto na. Si Palafox ba yan? Hindi. Sino yan? Si Secretary Vince Dizon, Iyo. ang sabi niya rito, Jen, Nagmura ba? Nagmura? hindi po. Hindi po, okay. Hindi po, okay. Hindi po. Okay, hindi po. Naanong malyari ka pa pang Jenny eh. Ang sabi niya, at ito naman sinasang-ayunan ko. Oo. Wala pa rin consolidated national flood control plan. Sa halip, may kanya-kanyang flood control plan para sa 18 pangunahing river basin sa bansa. Yun. Gayunman, 14 sa mga ito ang ina-update na. Target matapos pagsapit ng 2027. Pakinggan nga natin yung Secretary Vince Dizon. Ito naman si Vince Dizon, napakatagal na nakaupo dyan sa DPWC, para puro publicity lang, no? Papasin nyo, may nagagawa ba tong taong ito? Hindi, alam ko may nagagawa yan. Alam ko may nagagawa. Posible naman kasi wala nagagawa yan eh. Diba? Kaso nga lang, hindi namin maramdaman. Diba? Ano ba? Ewan ko lang, dapat talaga maging effective talaga ang gagawa dyan eh. Hindi ang solusyon, patay, para kumbaga sa anay, hindi solusyon, patay mo yung anay, tanggalin mo lang yung mga konting anay. Ang solusyon, yung pinanggagalingan ng anay. Kumbaga sa impeksyon, nasa impeksyon. Hindi solusyon na gamutin mo lang yung lagnat na may impeksyon. Ano gagamutin mo? Yung lagnat na may impeksyon o yung mismong impeksyon ang gagamutin mo? Papainumin ka ng antibiotic para hindi ka lagnatin. Kasi kahit anong inom mo ng gamot ng panglagnat, kung may impeksyon ka, hindi mo mawawala lagnat mo. Tama? So gagamutin yung impeksyon mo. Dapat ang ginagamot nyo dito, yung mismong root. Hindi yung band-aid solution. Di ba? Kasi parang nakikita ko dito eh. Yung problema, bakit lagi tayo confirm if that is true that we still do not have a national plan for flood control and drainage? Mr. President, you are correct po. I'm sorry, Mr. Chairman, you are correct, Congressman Shell, that the strategy of the department over the course of the last couple of years, or more than that even, is to have master plans per river, per major river basin. So, Para nakaraan taon pa sinasabi yan, Mr. Vince Dizon. 2024 na, 2025, 2026 na, magto-2027 na. O sige, pagbibigyan ka namin ha. 2026 dapat ayos na yan. Ay, 2027. Medyo may improvement na. Kasi wala na naman eh. Di ba? wala po talagang consolidated national plan, but it has Ganun kahina leader nyo? Hindi na babantayan niya, paulit-ulit na nangyayari. Ganun ba kahina? Tanong ko lang ha. been done on a per river basin basis, no? So, for example, the Cagayan Valley River Basin, the Pampanga River Basin, the Bicol River Basin, the Cebu River Basin, and so on. No, the Maguindanao Central Mindanao River Basin. Ba't ayaw nyo banggitin yung Davao River Basin? Kasi meron. And apparently, when I asked the same question, Mr. Chairman, ito daw po ang recommendation ng ating mga foreign partners to do it major river basin and then also on a per urban center basis, especially for drainage master plan. So you are absolutely correct po. Wala po talagang national flood mitigation master plan. Oh, yan sinasabi natin noon pa, di ba, Oo. Jen? Dapat isang plano lang. Totoo. Dahil dyan, dapat kung magbabudget kayo ngayon ng flood control, hindi tagpi-tagpi na dito kami maglalagay. Dapat isang part dyan ng buong Ang talo master natin, plano. 25 Ang inuuna kasi nila kung paano sila nakakakurakot. Yeah? Hindi nila inuuna yung plano. 25-year master plan dapat yan. Oo, Pinakamaikli. At oo. kung sino man ang presidente, dapat susundin yung master plan Ayan, yun. no? Wala eh. Yeah. Ano ba? Palagay mo, palpak si Pangulong Duterte sa master plan. Ikaw nasusunod ka, dapat pag-usayan mo. Kasi ikaw binoto namin eh.
ikaw ang susunod na leader eh. Dapat pag-usayan mo. Eh kung hindi ka naging mahusay sa paningin namin, eh may karapatan sabihin kami na mahina ka. At huwag kayong magagalit pag sinabi namin yun. Huwag mo sasabihin na destabilization kami. Karapatan namin yun. Sino mang administrasyon, dapat ganon. So, ibig sabihin, nauna yung pondo bago yung plano. Ayun Yes. na eh. Parang ganun yung nangyari. Nauna yung mga yung kanilang mga bulsa. No? Okay, maraming salamat sa Net25 sa saganang mamamayan at sa mensahe ni Senator Dante Marcoleta kay Gutesa at kay Tamba rin, no? At kala Martin Romualdez, nabanggit niya rin at kay Saldico, no? Maraming salamat, paalam po sa inyong lahat.